po sa bawat isa. Isa nga pong malakas sa palakpak para sa Diyos. At batayin mo yung katabi mo, good morning, napakaganda, napakagwapo mo ngayon. Ayan, wala mong pangit sa harapan ng Diyos. Amen. At tunay nga, no, tayo nagagalak, no, tayo ay nasisiyahan na tayo po naparito, no, upang sambahin, purihin ng Diyos, no, sa buhay natin because He deserve, amen, to give the highest praise and worship. Hallelujah. Amen. And every day in our life, patuloy natin naranasan ng ating Diyos. Amen. Sabi ko nga, sino dito yung hindi nangangailangan? Magtaas ng kamay. Yung mga hindi nangangailangan dyan. Material na bagay, pera, kotse, bahay, everything. Sino po yung walang kailangan dito? Lahat po tayo may pangangailangan. Amen. Man, tunay nga, no, kahit meron tayong pangangailangan, no, still, hindi tayo nagkukulang. Hallelujah. Dahil lang din ng Diyos, amen, to give everything for us at ang lahat ng bagay ibinigay na ng Diyos sa atin. Hallelujah. All we have to do is to believe and have faith in Him. Hallelujah. Tayo po'y maniwala at manampalataya sa Kanya na ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Na ikaw ay pinagpala. Na ikaw ay malakas. Amen. Na ikaw ay magaling na. Hallelujah. Isa nga malakas sa palakpak para sa Diyos. Amen. At tunay nga, no, ang lahat, no, ng pangangailangan natin, no, higit sa lahat, ang kailangan ng mundong ito ay ang Panginoong Jesucristo. Amen. Our Lord Jesus Christ. No, if you have, no, the life of Jesus Christ, the Spirit, no, that is within you, no, nandyan na lahat para sa iyo. You have everything. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. If you have Christ in your life, no, tunay nga ang lahat ng bagay na nagugustuhin mo dito sa mundo, ibibigay ng Diyos at ibinigay ng Diyos ang lahat para sa atin. No? Kaya nga, magalak tayo. Sabi nga, take heart because I am overcome the world. I already overcome the world. Amen. Pinagtagumpayan na ng Diyos ang lahat dito sa mundo. At ikaw ngayon ay mananagumpay. Amen. Ikaw ngayon yung Kristiyanong mananagumpay. Hallelujah. Sabi ko nga kanina, ikaw ngayon ay malakas. Ikaw ngayon ay pinagpala ng Diyos. Ikaw ngayon ay magaling na. No? Huwag mong isipin na, ay, wala akong magagawa dito sa mundo. No? Ay, wala akong mararanasan dito sa mundo. Amen? Ay, limitado lang ako dito sa mundo. Yes! Limitado ka, pero sa piling ng Diyos, no? Ikaw ay pinagpala. Sa piling ng Diyos, ikaw ay mayaman. Amen? Sa piling ng Diyos, no? Ikaw ay pinagaling na. Amen. No? Kaya nga sabi niya, sa 1 John 4:9, sabi nga, God sent His only Son to this world for us to have, amen, abundant life. Hallelujah. To make have life. No? Kaya nga, iyon yung paniwalaan natin. No? Stand, no, sa piling ng Diyos na tunay nga, no, hindi tayo magkukulang. No? And do not fear. Sabi nga, huwag kang matakot. No? Ano man yung mga tatahakin mo dito sa mundo, huwag kang matakot. Because God is already within you. Hallelujah. No? Pinapalakas ka ng Diyos. No? Pinapagaling ka ng Diyos. Amen. Pinagpapala ka ng Diyos to overcome everything in this world. Hallelujah. Kaya marapat lang na siya'y mapurihan, mapasalamatan sa ating buhay. Because He deserves, sabi ko nga kanina, marapat lang na siya'y mapurihan, mapasalamatan sa ating buhay. Walang ibang mapapasalamatan, no? Walang ibang ma-acknowledge sa buhay natin dahil ang Diyos ang siyang patuloy na gumagabay sa atin. Saan tayo pumunta, naman yung mga ginagawa natin, mamaya doon sa special number ko, no? Makikita natin how good, no? Kung paano kapag mahal ang Diyos, kung gaano pa ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nararanasan natin every day in our life. Amen. Na tayo'y puspos ng pagmamahal ng Diyos. Amen. Kaya nga wala nang takot, wala nang pangamba, ano man yung mga gagawin natin dito sa mundo. Amen. Kaya nga, stand, no, in the presence of God. Stand in His Word. No? Ang buhay natin ay nakaangkla na, no, sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ba'y nagagalak sa Diyos? Amen. Marapat lang na siya'y mapurihan, mapasalamatan. Let's all stand and give praise, worship, adoration. Oh, we thank you, for God is great. Palakpakan natin ang Diyos sa umagang ito. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Hallelujah! Thank you, Father. Come on, church! Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how His love overcomes. He said, He has done great things. Hallelujah. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance your freedom, awaken the light. Jesus, our Savior, your name lives tonight. Oh God, you have done great things. You conquer the grave and free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. Your freedom, awaken alive. Jesus, I say, your name lives tonight. Oh God, you have done great things. You have done great things. Hallelujah! Oh, we praise your name in this place, Lord. You deserve, Lord God, to give the highest praise and worship. Let's celebrate. Hallelujah. Come on. Clap your hands together. Let everything that us spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything say, let us spread. Praise the Lord. Praise the Lord. I'm praising the valley. I praise on the mountain. Come on. I praise when I'm sure
to know you're the Lord of all. Yes, our praise is a weapon. It's more than a sound, more than a sound. Oh, our praise is a shout. Say, that brings Jericho down. Hallelujah. As long as I breathe, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, and I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Say, hey, hallelujah. Hey, everybody. Hey, sing it. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause it's true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Come on, come on. I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul. Oh, praise the Lord. Oh, my soul. I'm gonna praise the Lord. Oh, and I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul. My God is alive. How could I keep it inside? Lord, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Woo! Hallelujah. We say, let everything that has breath praise the Lord. Come on, praise the Lord. Let everything. Let everything, Say, let us pray. Praise the Lord. Once again, praise the Lord. Let everything. let everything, Say, let us pray. Praise the Lord. Come on, praise the Lord. Let everything. let everything, Oh, let us pray. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Oh, you are great God. A beautiful God in our life. Woo. Thank you, Jesus. Worship. We'll continue to speak your name, of Jesus. Your holy name, the one true name. Hallelujah. Come on, church. Let us worship the Lord. just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace
presence, I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. To every dark addiction starts to break. To hearing there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sing your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the fountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sing the powerful name of Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, every voice, proclaim that name. Oh, we choose to proclaim your grace over every situation in our lives, Jesus. Oh, we call on your name. Come on, shout that name, Jesus. Oh, the powerful name of Jesus. Come on, shout it out. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the trees, Jesus in the darkness over every enemy.
Panginoon, Ikaw lang ang aming sasambahin. Sapagkat, O Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng papuri at pagsamba sa iyong mga anak, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na sapat ka na sa mga buhay. Sapat na, Panginoon, ang iyong mga salita upang ikaw ay patuloy naming itaas, pasalamatan at sambahin sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, dahil ito po ang patuloy na nagpapabago sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus, na siya ay binigay mo sa amin upang kami, Panginoon, ay bigyan ng buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Salamat sa iyong mga salita dahil patuloy mo po kaming itinutuwid, Panginoon. Patuloy mong ipinapakita sa amin at ipinapadama ang iyong dakilang pag-ibig na walang pwedeng pumantay kahit ang ano paman o sino paman sa mundo, Panginoon. Salamat dahil dama po namin, Panginoon, ang buhay na walang hanggan na iyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa iyong anak na si Jesus, Panginoon. Dahil nga po sa iyong mga salita, patuloy ka naming nakikilala. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay matuwid na dahil kay Jesus na iyong anak, Panginoon. O maraming salamat po sa iyong mga salita na aming matutunghayan. Dahil ito, Panginoon, ang patuloy makapagbibigay sa amin ng lakas, Panginoon. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Kung kaya nga po sa umagang ito, Panginoon, patuloy ka naming pupurihin. Patuloy ka naming sasambahin at itataas sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen and amen. Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn light of Okay, praise God. Salamat po sa ating music team. Tunay na nai-stir up po tayo, no? Kapag umaawit tayo ng mga papuring awit sa Panginoon. At nakikita ko po na very po sila. Ang tawag doon? Excited and enthusiastic sa kanilang tugtog at pag-awit, no? Kasi po bago yung ating wall, yung background natin. Nakikita po ba ninyo yan? Yan po. Salamat po at purihin ang Diyos sa kabutihang loob ng ating kapatid. Ayaw na po niyang magpabanggit kung sino siya. Kayo na pong bahalang manghula. Okay? So hindi pa po tapos yan. May development pa po yan. Pati dito. Okay? So abangan po natin sa mga susunod na mga linggo. Okay? So purihin po ang Diyos, no? Sabi nga po niya sa kanyang salita. Okay? So 2 Corinthians 9, okay, verse 10. Ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka
at tinapay na makakain. Ano po ang binibigay ng Diyos? Sa binhi sa magsasaka at tinapay na makakain. Okay? So hindi lamang po tinapay ang kanyang pinagkakaloob, siya mismo ang nagbibigay ng binhi, no? Seed. Ano po ang ginagawa sa seed? Itinatanim po. Okay? So hindi lamang po yung pagkain yung binibigay niya, kundi binhi. Okay? Ang siya ring nagbibigay sa inyo ng mga pangangailangan para lalo pa kayong makatulong sa iba. Okay? Pasasaganahin kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba at marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na pinapadala sa pamamagitan namin. Okay? So malinaw po sa atin yun, no? Kaya po sa sino mang mananampalataya, Kristiyano, anak ng Diyos, na nakakaunawa kung sino ang Diyos sa kanyang buhay at nakakaunawa sa prinsipyo ng binhi, no? At pag-aani. Sa English po, yung principle or the law of sowing and reaping. Hindi po siya mag-aatubili na magkaloob. Hindi siya mag-aatubili na magbigay. Kasi alam niya, ang Diyos ang nagbibigay sa kanya ng binhi at ng mga pangangailangan niya. Hindi magkukulang kailanman. Okay? Kaya po sa mga nagkakaloob po, nakita ko rin po yung table na maliit ni Pastor kanina, natuwa po ako, ang cute. Hindi ko po alam sino nabigay niya, pero purihin po ang Diyos na nagbigay ng table ni Pastor, patungan po niya ng tubig at cellphone at kung ano-ano pa. Hindi na ako nangihila ng mga upuan ng mga music team. Okay? So, ang bawat sulok po ng building na ito, no, yung stage, bawat bahagi, bawat sulok, ay testimonya po ng kabutihan ng Diyos sa CFSM, sa YBS, at sa bawat buhay po natin. Hindi po magkakaroon, magmamaterialize yan kung hindi po tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya purihin po ang Diyos sa inyong mga buhay at alam ko po na ang Diyos ay patuloy na makikita po ninyo ang kanyang kabutihan, kagandang loob sa bawat buhay po ninyo. Amen po? Tayo po'y manalangin sa ating pagkakaloob. Salamat po, Panginoon, sa isang pagkakataon na ito na minsan pa ay maipapamalas po namin, O Diyos, ang aming pong pananampalataya sa inyo na kayo, O Diyos, ang nagkakaloob ng binhi, nagbibigay ng binhi at ng tinapay ng pagkain, Lord God. Sa bawat pangangailangan po namin, nandyan ka, Panginoon. Nandyan nakalaan na, Panginoon, ang iyong provision para sa lahat ng aming mga pangangailangan. Purihin ka, O Diyos, sa buhay ng bawat kapatiran namin na naririto, na tunay na nakikita po namin, Panginoon, kung gaano kakabuti, kung gaano kakabiyaya, Panginoon, sa bawat buhay nila. At nakikita po namin, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian sa pamamagitan ng mga kabutihang iyon na nakikita po namin. Salamat po, O Diyos, ngayong umagang ito at masaya po kami na magbibigay, Panginoon, para sa iyong gawain. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what a Savior has done. See how His love overcomes. Great things. He has done great things. Hallelujah! Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ayan, it's very much happy to see familiar faces, but it's very much happy as well to see mga bagong dalo dito sa ating Sunday Worship Celebration. And I would like to welcome, kapag natawag po ang pangalan ninyo, if you could just stand so that we can recognize you. Welcome to CFSM, Mark, Javed, JV, Javed Lising. Mark, where are you, MJ? Palakpakan naman po natin siya. Ayan, kapatid ko sa Panginoon. We have Phoebe and Lising as well. Ayan. Hello.
hello. Kung nasa ka mang sulok dito, hindi kita makita. Pero ayan, welcome ka dito. And we have Marie Valencia as well. Ayan. Welcome po. Palakpakan niyo naman po sila. Thank you. Maraming salamat sa pagdala sa CFSM. And as well, Women's Department. Meron po kayong fellowship entitled Ignite Your Inner Flame. July 7 po yan. 11 a.m. Villa Ferraris Napa Resort. Ayan, bring your swim attire daw po. Paki-coordinate na po yan sa mga GE leaders ninyo. And tayo po lahat dito mayo at magkamayan! Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance your freedom, awaken alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Oh hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. You have done great things. Now you do great things. Oh. Hallelujah. Give the Lord a mighty hand of praise. Amen. Ayan. Okay, so dumako na po tayo sa aming special number. Diretso na po tayo dyan. This song is a original song. Kapo ni Janelle nung last Sunday. Okay, kinanta po niya yung kanyang original composition. So today, meron na lang po tayong original composition. Amen. Okay, so nung pong sinusulat ko yung kantang to, okay, of course, puspos ng kagalakan, no? I feel love and comfort, no, nung sinulat ko yung kantang to. Amen. At makikita natin dito at maririnig niyo mamaya kung gaano kamahal ang Diyos ang tao, no? At nailagay ko sa lyrics ng kantang to, no, some verses na kung saan some promises of God is true. Amen. At lahat ng mga promises ng Diyos ay talagang totoo, no? At hindi tayo mag-aalinlangan, no, na hintayin, no, na sabi ko nga kanina, ibinigay na ng Diyos, no, ang lahat para sa atin. Amen. That's why I encourage everyone na kung meron po tayong talent in singing, in dancing, no, and in songwriting, no, gamitin po natin yon, no, para sa kapurihan ng Diyos. Huwag po tayong mahiya. Amen. At open naman po yung ating church, no, dance ministries, ano ba yan? Music ministry na i-welcome po, no, lahat ng mga gustong mag-join, no, dito sa ating mga ministries dito sa ating church. Amen. So the title of the song is Life You Gave. Sige po. When I walk, you will guide me. When I sleep, you will watch over me. When I'm away, you will speak unto me. This is the life that you gave me. You're my rock and my fortress. You're my shield. You are my stronghold. You're my Savior and my deliverer. Yeah, you never leave me, never forsake me, and you never let
my life, I'm forever yours. Wherever I go and whatever I do, I can do anything, and I will do it for you. You take me to the place where I belong. Whoa, I will live by faith and with your grace. And this is the life that you gave and take along. Oh, wherever I go and whatever I do, I can do anything, and I will do it for you. Where I belong, I will live by faith and with your grace. This is the life that you gave and I am yours. Life 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 you gave and I am yours. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Amen. We speak in the name of Jesus. Amen. I speak Jesus. Alam niyo po, sa mga awit pa lang, we are already empowered. Amen. Habang we worship the Lord, we praise the Lord, binabanggit natin ang kung sino ang ating Panginoon. Amen. We are empowered. Pwede na nga po tayong umuwi. Praise the Lord. Napakabuti po ng ating Panginoon. And this is the last topic po for our second quarter. Magte-third quarter na po tayo. Mamaya po, Merry Christmas na. Amen. Ang bilis po ng panahon. Hallelujah. And tunay nga po, the salvation of the Lord is every day. Amen. The salvation of the Lord is now. Amen. Ang pagliligtas po ng Diyos ay palagi pong nandyan para sa mga tao. Enjoying intimacy with God. Amen. Yan po yung ating 2024 quarter team. Quarter. Ito ang quarter team po natin. Separated unto God, detachment from the world. And our last topic po, the world needs Christ. Amen. Tama po ba? Kailangan ng mundo ang ating Panginoon. Kailangan po ng mundo ang Diyos. Kailangan ng bawat taong nakikita natin ng ating pong Panginoon. Kung paanong kinailangan po natin ng Diyos, napatunayan po natin sa ating mga sarili. Nakita po natin na ang buhay na kay Kristo ay tunay nga pong, amen, ito na yung buhay na kalooban ng Diyos sa bawat isa. Kung yun po yung nakikita natin sa ating mga buhay, kung yun po yung nakita natin mismo sa ating buhay, makikita po natin at mauunawaan natin na ang bawat tao na ating pong nakikita, kailangan nila ang Panginoon. Amen. The world needs Christ. The church is commissioned to preach the gospel. Sabi po niya, no? Kanina pong umaawit, ramdam po natin kung paano tayo kinakausap ng banal na Espiritu. Amen. Ramdam po natin kung paano nangungusap ang Diyos sa puso ng bawat isa. Amen. Yun pong pakiramdam na when you speak the name of Jesus, when you confess, no, kung sino ang Panginoon sa iyong buhay, kung paano mo siya nararanasan. Amen. The empowerment that comes from the Holy Spirit na flow in our lives. At tunay nga pong yun yung nagbo-boost sa atin, no, sa pagpapatuloy po natin sa ating buhay bilang isang Kristiyano. At nakikita po natin kung paanong kumikilos ang Diyos sa buhay natin, nagbabago yung ating pananaw, nagbabago po yung perspective natin sa buhay, kung paano po natin nakikita yung tao. Amen. They need Christ. Amen. The world needs Christ. Kailangan po nila ang Panginoon. Dahil wala nang ibang paraan o wala nang ibang kailangan ng mundo, wala nang ibang paraan para sa mundo, kundi ang ating pong Panginoon. Amen.
Kumbinsido po ba kayo doon? Amen. Walang ibang paraan para po ang tao ay mabago. Walang ibang paraan para ang mundo po natin ay mabago, kundi po ang kilalanin ang iisang Diyos na buhay. The world needs Christ and we are the church. Amen? We are the church. Hindi po tayo building, tayo po yung church ng ating Panginoon na tinawag niya mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. We are ecclesia. Amen? Tayo po ay tinawag ng Diyos from darkness to light. At ngayon tayo po ay nagwi-witness, tayo po ay sumasaksi sa kaliwanagan na ibinigay po ng Panginoon, na inilaan po ng Diyos sa bawat buhay po natin. Taglay-taglay po natin ang liwanag ni Kristo, na tumatanglaw po sa atin, sa ating pong mga buhay, nagiging tanglaw po tayo ng mundo. We are the church and we are commissioned to tell, to speak the good news. And what is the good news? Amen. That Jesus comes. Ang ating pong Panginoon ay dumating para ang tao ay maibalik sa Diyos, para ang tao ay maligtas. Amen. Kailangan nilang makarinig. Kailangan pong makarinig ng tao ng salita ng Diyos. Amen. Kailangan po nila ang salita ng ating pong Panginoon. Sabi po ng kahulugan ng commission. Ito na lang po yung kinuha ko. Commission, to have an order. Amen. Order to produce. Amen. Kapag po kinomission ka, amen, mayroon pong order na binigay sa'yo para gawin mo, no? And that order will make you produce, no? Makakapag-produce ang isang tao. Kapag sinabi ng isang mataas sa'yo, no? Hindi po ayaw kong gamitin yung utos, no? Ayaw kong gamitin yung parang inuobliga ka, okay? Commission, no? Kapag po ito ay tinanggap mo, no, you have an order in order to produce. At gusto ko pong gamitin o tingnan natin yung first 5 synonyms of commission, no? Ito po yung kasing kahulugan ng commission, enabled. Amen. Ibig pong sabihin pinagana o kaya, makakaya mo. When someone give you the enablement, no, yung pong kakayahan, makakaya mo, no? Gagana 'yan dahil kaya mo, okay? Pangalawa po, authorized, pinahintulutan, no? Ibig pong sabihin ng authorized, pinapahintulutan na gawin mo ang bagay na ito. Number 3, you are empowered, no? When you are commissioned, you are empowered. No, binigyan ng kapangyarihan. Amen? Empowered. Pang-apat po, qualified. No? Ibig sabihin, kaya, capable. You are capable. When you are qualified, ibig sabihin, you are capable to do these things. You are capable to do such things. No? Ikaw po ay binigyan ng kakayahan para po gawin yung bagay na to. And number 5, licensed. No? Kung titingnan po natin, nakapaloob po ang lahat ng ito nung pong tawagin ng Panginoon o nung piliin po ng Diyos yung 12 disciples. Makikita po natin in Matthew 28:19-20. Amen. Sabi po ng ating pong Panginoon sa mga disciples, all authority is given unto me. Sabi po ni Jesus, no? Kung pong narinig nyo na yan, yung the Great Commission in Matthew 28, sabi ng Panginoon sa mga disciples, sa mga pinili niya, all authority has given unto me, sabi po niya, and I will make you, no? Sabi po niya, I will giving you this great commission. Sabi po niya, no? Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang maraming bansa. Sabi po ng ating Panginoon sa mga disciples. Before po yon, nung pinili sila ng ating Panginoon, nakilala nila ang Diyos, kinatagpo sila ng ating pong Panginoon, si Peter from fisherman, siya po ay ginawang mamalakaya ng tao. No, iba-iba po, may carpenter, may fisherman, mayroong pong tax collector, mayroong pong ganito, no? Nung pong tawagin sila ng Diyos, iba-ibang buhay yung pong nasa kanila, no? At pinili sila ng ating pong Panginoon para po in a special
calling po, no? Yung 12 disciples, pinili sila ng ating Diyos para po ipangaral, no? Humayo sila at ipangaral ang salita ng ating pong Panginoon. Okay? Wag po tayong papa-confuse, no? Ang ating pong Diyos, sa panahon po natin ngayon, sa pamamagitan po ng kanyang salita na nauunawaan po natin, we can share, no? Wherever we are, whatever offices, whatever work, whatever places na nandun po tayo, kung ano pong kinalalagayan po natin. We are businessman, businesswoman, tayo po ay mga teacher, tayo po ay kung ano man po yung ating pong ginagalawan, may mga trabaho po tayo, o nasa bahay po tayo, nasa paligid po tayo ng mga taong ito, we are all called to witness kung sino po ang ating Diyos sa ating pong mga buhay. Yun pong kapag ito yung nangyari sa buhay mo, di ba kapag po may nangyaring maganda sa buhay mo, hindi ka mapigilang magsalita, no? Hindi ka mapigilan na sabihin kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung gusto mong sabihin, kung ano yung nararamdaman mo ngayon, kung ano yung nararanasan mo ngayon. No, hindi ka napipigilan. Yung pong karanasan natin sa Diyos, hindi lang po natin naririnig yan, no? Hindi lang po natin, alam ko na yan. Hindi, nararanasan po natin. Tama po ba? Nararanasan po natin kung sino ang ating pong Panginoon. At doon, hindi tayo napipigilan na magsalita. No? The disciples, they are commissioned. We are the church, we are commissioned to preach the gospel. At yung pong makita natin, yung binibigay na saya ng kagalakan ng Diyos sa tuwing babanggitin po natin kung sino siya sa ating pong mga buhay, sa mga taong nakapaligid po sa atin. Amen? So, we are enabled. Tama po, no? We are enabled, we are authorized, we are empowered, we are qualified, we are licensed, we are commissioned to preach the gospel. Amen. John 3:16. Sabay-sabay nga po tayo, no? Hindi ko po pinalagyan kay Miko ng word. Amen. Dahil alam ko po, alos sa atin ay memorize po natin ito. Amen. John 3:16. Sabay-sabay po tayo. Ano pong gusto nyo? Tagalog o English? English. Wow. Yung mga bata po gusto nila English. O tayo pong mga thunders, ano pong gusto nyo? Taglish. O mas social kami, Taglish. Amen. Okay? Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. For God so loved the world. Amen. may ano po, may NIV doon. May King James dito. May Amplified doon. Anyway, amen. Tayo po ay alam po natin. Ito na po yata yung verse na unang-una po nating natutunan. Kumbaga sa isang sanggol, pwedeng papa, pwedeng mama, yung pwede niyang sabihin, no? Nung tayo po ay maborn again, nung tayo po ay makakilala sa ating pong Panginoon, ito po yung unang-unang narinig natin eh. Kaya ito po yung unang-unang na-memorize natin. Ito po yung baon-baon ng bawat Kristiyano kapag po sila ay nagsishare ng Word of God. Lalo na kapag sila po ay magsishare ng first time sa isang tao, no? Alam mo ba na mahal ka ng Panginoon? Alam mo ba na mahal ka ng Diyos? Alam mo ba na inibig ng Panginoon ang sanlibutan? Amen? For God so loved the world. Amen? This is the heart of God to the world. Ito po yung puso ng ating pong Panginoon sa mundo. Okay? For God so loved the world. Ito po yung baon-baon ng mga Kristiyano kapag po sila ay nagsishare ng salita ng ating Panginoon. Dahil ito po ang kalooban ng Diyos sa tao. Amen? Ito ang kalooban ng ating pong Panginoon. Malaman ng tao na napakalawak ng pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Kailangan pong malaman ng tao na napakalawak, napakalaki, napakahaba, napakataas ng pag-ibig ng Panginoon sa tao. Amen? Nasa Diyos ang kasiguruhan ng buhay. Amen? Na
masasabi po natin, nasa Diyos ang kasiguruhan ng buhay, wala sa mundo, na siya ay tunay na isang Diyos na maaasahan. Maaasahan po ba ang ating pong Panginoon? Amen? Yun po yung wini-witness natin sa mga tao, na kapag siya'y nanampalataya, no, kapag ang tao ay nanampalataya, hindi na siya mapapahamak. Yan po ang sinasabi ng John 3:16. Yan ang kalooban ng Diyos sa sanlibutan. What is... Amen. Kapula na ako pumato. What is the very will of God to humanity? Amen. What is the very will of God to humanity? His will is that humanity will come into salvation. Amen. Ang pinakakalooban po ng Diyos, the very will of God sa sangkatauhan sa mundo ay maibalik po ang Diyos. No? Maibalik ang tao sa Diyos. His will is that humanity will come into salvation. Maligtas ang bawat tao dito sa mundo. Maibalik ang sangkatauhan sa buhay na ganap at kasiyasiya na pinangako po ng Diyos, no? Na inilaan niya sa mga tao, inilaan niya sa mga sumasampalataya sa Kanya. In John 10:10, ano pong sinabi niya doon? The thief comes to steal, to kill, and to destroy. Na-skill ko na. Pinag-shorten ko na, no? The thief comes to steal, to kill, and to destroy. Pero ang ating pong Panginoon, pumunta siya para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. To have it more, no? He has given the life to us, no? He has given life to us and having it more abundantly. Yun po yung kalooban ng Diyos. The very will of God to humanity, that humanity will come into salvation. Ng bawat tao ay dumating po, no, sa punto, no, na kalooban ng ating pong Panginoon na siya ay maligtas. Maibalik sa Kanya ang buhay na ninakaw at winasak ng dyablo. Pumunta ang kaaway, winasak niya ang buhay ng mga tao, no? Ninakawan, winasak, even killing it. Okay? No? Pero dumating po ang ating pong Panginoon para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. That is the heart of God. And we are the church. I-share po natin yan sa mga tao. Jesus is the very will of the Father to humanity. No? Ang ating pong Panginoong Yesus ang pinakadahilan o yung pinakakalooban ng Diyos, Ama, para po tayo ay magkaroon ng buhay. No, ang bawat tao ay maligtas, ang bawat tao ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. 1 John 4:9-10, sabi po, inihayag ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang Kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Verse 10, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang Kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ito, no? Ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Amen? God showed how much He loved us. Siya ang unang nagmahal sa atin. Sa pamamagitan po ng Kanyang anak, ipinamalas niya, ipinakita ng Panginoong Diyos. Amen? Yes, ulit-ulit po nating maririnig yan dahil yan po ang kalooban ng Diyos sa tao. At yun po yung patuloy na nasa puso po natin, no? Na dalhin sa mga tao ang ating pong Panginoon na ipamalita, no? Na ang ating Diyos ang unang umibig. Siya po ay may napakalawak na pag-ibig sa tao, na ang tao ay kailangan nila ang ating pong Panginoon. No? Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi ang inibig niya. Isinugo niya ang Kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating pong mga kasalanan. This is the will of God sa bawat tao. Ito po ang kalooban ng ating pong Panginoon. No? Ang patuloy na maranasan ng pag-ibig niya, ang pag-ibig ng Diyos na inilaan niya sa bawat tao. Mahal ka ng Diyos. At ang bawat nakikita mo pong tao, mahal sila ng ating pong Panginoon. Amen? Wala tayong pwede pang ilampas sa pagmamahal ng Diyos sa buhay po natin. Naranasan po natin yan, mga kapatid. At ang mga tao sa paligid mo, sa pamilya mo, no, yung mismong pamilya mo, yung kapitbahay mo, yung extended families mo, people need the Lord.
kailangan po nila ang ating pong Panginoon. At may solusyon ng Diyos, ibinigay na niya ang kanyang buhay para sa atin. No? John 3:16, 1 John 4:9 and 10. Now, ito po yung kalagayan ng mundo. Amen? Nabanggit na po sa mga nakaraang mga preachings kung ano po ang kalagayan ng mundo. In Matthew 7:13 and 14, sabi po, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Yes, totoo po yan. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Amen? Nakakalungkot po na mas marami. Nabanggit nga po ni Pastor Francis. Yes, the world, ang Satan has already judged. Nahatulan na ang kalaban, nahatulan na si Satan, nahatulan na ang diablo, no? Siya po, he's already finished. Tapos na siya, no? Wala na siyang panama pa, no? Para po siya po ay magtagumpay dahil nagtagumpay na ang ating pong Panginoon. But sad to say, nakakalungkot man po, marami pong sumama o marami pong pumapasok sa malapad o sa maluwang na pintuan. At sila po hindi nakakatagpo, hindi nila natatagpuan ng buhay dahil po mas pinipili nilang pumunta, no, sa kapahamakan kesa po sa makipot na pintuan kung saan nandoon yung buhay, no, nandoon ang ating pong Panginoon. Nakakalungkot po na marami ang dumaranas, no, o yung dumadaan patungo sa kapahamakan. Kailangan nilang marinig na may daan patungo sa buhay. Kailangan pong marinig ng tao na may daan patungo sa buhay. Amen? Ang ating pong Diyos. Jesus is the way, the truth, and the life. Saan tayo makakakita ng buhay? Saan tayo makakakita ng daan? Saan tayo makakakita ng pag-asa sa ating pong Panginoon? No? Ito po yung sinasabi ng Diyos sa atin. Amen? Yan ang ating Panginoong Yesus. Kung sino ang ating Diyos sa buhay po natin, yun po yung wini-witness natin. Yan po yung ginagawa nating pansaksi sa mga tao kung sino po ang ating pong Panginoon. Amen. Marami po ang pumapasok sa daan na maluwang, tungo sa kapahamakan, at kakaunti lang nakakasumpong ng katotohanan, nakakasumpong sa ating pong Panginoon. Amen. Makipot ang pintuan, no? Maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. Makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay. Amen. But God already opened the door for us, no? Sa cell group po, no, sa mga GE, no. Kapag po nagsi-share ang ating pong mga kapatid, no, makikita mo po kung paano yung desire nila, no, na mailapit ang kanilang mga pamilya sa ating pong Panginoon, kung paano nakilala nila ang Diyos, no. Siyempre po sasabihin nila ang hirap, sabi nila, no, ang hirap akayin, ang hirap. There is hardships. Mayroon pong kahirapan, no? Dahil nga po sa kasalanan na nagahari sa tao. Pero kapatid, narinig na po natin Jesus already overcomes. Ikaw ay mananagumpay, no? Ang bawat salitang sinasabi mo, ang bawat salitang lalabas sa bibig mo patungkol sa ating pong Panginoon will not return void. Yan po ay may kapangyarihan. No? This is the power of God. No? Work unto salvation. Kapag po narinig ng tao yan, amen? Hindi mo man po makita ngayon yung resulta. Sa ayaw mo't sa gusto, maghahari yan. Mayroong kapangyarihan ng salita ng Panginoon sa mga taong pinagsasabihan po natin ito. Amen? Ngayon pong umaga, gusto tayong i-empower muli. I-empower lagi ng banal na Espiritu, no? Kung paano po natin gawin ang bagay na to. Na hindi po burden sa atin. It is out of the heart na nandito po sa atin kung paano po natin kakilala ang ating Diyos. No, kung paano po tayo kung paano po yung relasyon natin sa ating pong Panginoon, kung ano po yung natutunan na natin sa kanyang mga salita, kung paano po tayo nabubuhay ngayon sa kanyang mga salita. Amen. This is the time, no? Ito po yung
binigay sa atin po ng ating pong Panginoon to witness, no? No? The church is commissioned to preach the gospel. Romans 13:11. Ang sabi po ni Paul, gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Sa English po, sabi niya, totoo po no, na mas malapit na ang mga araw. Mas malapit na ang mga araw, malapit na kaysa noong una tayong sumampalataya. Even sina Pablo po, nung sila ay kinatagpo na ating pong Panginoon, sinasabi nila sa mga sulat, no? Sa mga sulat sa Biblia, malapit nang dumating ang Panginoon. Time is running out. Sabi niya, it's late, no? Mabilis ang mga araw. Amen? Time is so very, no? So fast. At sabi niya po sa ibang version, time is running out. Gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. No? Gising na gising naman po tayo. Amen. Gising po ang ating pong relasyon, gising ang ating pananampalataya sa ating pong Diyos. Sa pamamagitan po ng mga salitang naririnig po natin, we are empowered sa ating pong mga GE. Amen. At napapatunayan po natin sa ating pong mga sarili that we can't live, no? Palagi ko pong naririnig sa aking mga kasama, paano, sabi nila, kung walang pag-aaral ng salita ng Diyos? Paano kung walang ganitong empowerment? Paano kung hindi natin naririnig ang salita ng Panginoon na pag-aaralan ng salita ng Diyos? Amen? Because this is our life. Amen? The salvation, no? Pagtingin po natin sa mga tao, the salvation is now, no? Ang pagliligtas ng Diyos ay ngayon. Amen. Sa bawat taong nakikita po natin, kailangan nila ang ating pong Panginoon. 2 Corinthians 6:2. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Today is the day of salvation. Amen. Makikita o maliligtas ang bawat sasampalataya sa ating pong Panginoong Yesus. Amen? Nung pong kinatagpo tayo ng ating Diyos, yun ang kaligtasan na binigay ng Panginoon sa atin. At tayo ngayon ay nabubuhay, no? Sa kaligtasan na binigay ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Now is the day of salvation. Today is the day of salvation. Amen? We need to share. Mayroon pa nga pong sinabi doon, lumalalim ang gabi. Amen? Ang kadiliman ay patuloy na lumalaganap. Amen. We need to wake up, O sleeper, sabi po, no? Sabi po ni Pablo, no? Today is the day of salvation. Amen. Hindi po tayo minamadali o tinatakot. It is kung paano po natin kilala ang ating pong Panginoon, yun po yung magtutulak sa atin. Kung paano po tayo mag-share ng kanyang mga salita. Amen? And it is our joy. Our joy. Kapag pa lang po kino-confess mo kung sino ang ating Panginoon within your own pa lang, makikita mo na yung power na dumadaloy sa buhay mo, sa araw-araw ng buhay mo, kung paanong ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na siyang patuloy na nasa puso mo, nasa isip mo, na mararanasan mo, nararamdaman mo kung paano kumikilos ang ating Diyos. Yun din ang gusto mong mangyari sa mga taong nakapaligid nito. Amen? We are commissioned to preach the gospel, to share. No? Kapag po kasi sinabing preach, kailangan ba maging pastor ka? Kailangan ba maging evangelist ka? Amen? Hindi po tayo tinawag maging ganun lahat, but we are all called to witness. Ano po yung naranasan mo sa Diyos, yun yung sasabihin mo. Yun yung patuloy na sasabihin mo. Sabi ko nga kanina, kapag may nangyaring maganda sa buhay mo, o kahit ano pa yan, hindi ka mapigilang magsalita. No? Talagang sasabihin mo, kasi yung outrageous joy na nasa puso mo, kung paano mo natagpuan ang isang bagay na ito, kung paano mo natagpuan ang Diyos. Amen? Kung paano napasayo yung bagay na ito, sinasabi mo. Amen?
why not sabihin po natin sa mga tao na kapaligid sa atin? Today is the day of salvation. Sabi po, sa kaukulang panahon, sabi po niya, pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Ngayon ang kaukulang panahon. Now is the time of salvation. Now is the day of salvation. Sabi po ni Apostol Pablo. Amen. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Matthew 10:7-8. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ng mga patay, pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Verse 8. Ay, wala yung verse 8. Ayan. Humayo kayo't ipangaral na malapit na, ayun pala, humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Amen. Go and announce, sabi po, no? And announce to them, the kingdom of heaven is near. Amen. Nandyan na, malapit na, no? Ipangaral ninyo na dumating na ang kaharian ng langit. You already received, no, the kingdom, ang paghahari ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Kaya ginagamit po tayo ng ating pong Diyos para pagalingin, no? Pagalingin ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin, linisin ang mga may ketong, palayasin ang mga demonyo. Tumanggap tayo ng libre, tumanggap tayo ng walang bayad, magbibigay din tayo ng walang bayad. Sa ating pong mga trabaho, we are compensated. Amen. At ginagawa po natin ang lahat. Amen. Ginagawa po natin ang ating pinakamabuti para po matugunan yung ating pong mga trabaho, matugunan yung pong demand, no, na nasa atin. Sa pangangaral po ng salita ng Diyos, sa pag-share po ng salita ng Diyos, walang bayad o walang kaukulang bayad para sabihin mo kung sino si Kristo. No? Yun po'y nag-overflow sa puso mo. No, whatever the situation, ano man yung sitwasyon ng tao, no, masaya man niya, no, nag-share sa iyo ng problema, ano man yung kanyang kalagayan, ano man yung kalagayan ng tao, they need Christ. Kailangan nila ang Panginoon. And in season and out of season, makakapag-share po tayo ng salita ng Diyos. Totoo po yan. Kahit nagtitinda ka, no? Nagtitinda ka ng ulam, nagtitinda ka ng ganito, o kung ano man yung ginagawa mo, you are in school, you are in everywhere, sa mga trabaho po natin, you are student. Amen? We are blessed, no? To be a blessing. And the blessing we announce is Jesus. Ang sinasabi po natin kung sino po ang ating pong Panginoon. Amen? Humayo kayo, sabi po niya sa mga disciples, no? At sabihin, the kingdom of the Lord is near. Amen. At sa atin nga po, no? It's not only near. Ito po ay nasa atin na. It is within us. No? Ang ating pong Panginoong mismo ang nasa atin. Ang ating pong Panginoong mismo ang naghahari sa atin. No? Ang kanya pong buhay, kung paano ang buhay niya sa atin, yun po, yung patuloy nating sasabihin at ipapatotoo sa mga tao kung sino po ang ating pong Panginoon. Freely you have received, freely give. Tinanggap mo ng libre, ibibigay mo rin. Magbigay din naman kayo ng walang bayad. Amen? Kaya nga po, walang time walang time, walang oras, walang panahon, na hindi pa ngayon, na hindi niya naman ako inaasikaso, hindi naman niya ako pinapansin. Ako po, yun po talagang naranasan ko, kung paano yung desire mo, yung pong panalangin mo, na ang mga pamilya mo o yung mga taong ito, makakilala sila sa Diyos. Hindi man po sa time na yon na sinyeran mo yung resulta. Amen? The word of the Lord is powerful. Hindi ikaw yon. No? Ang salita ng Panginoon, it is the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ang nagpapaalala, no, ng mga salitang yun sa mga taong yun. Hindi ka na niya makikita, oo. No, hindi ka na niya
Baka nung mga teenager pa kayo nagkita, tapos may mga 40s na kayo, 50s na, may maintenance na kayo, may maintenance na kayo sa mga katawan ninyo, doon kayo nagkita ulit. Huy, ako yung sinyeran mo. Ako yung sinabi mo na mahal ako ng Diyos. Amen. The word of the Lord will not return void, kapatid. It is the power of God, no, that work into salvation. Amen. Ito po yung pinaka-destiny ng isang tao, yung makilala nila ang ating pong Panginoon. No? Kung nakilala mo na yung destiny mo, partner mo in life, on this earth, amen, hindi pa yan yung pinaka-destiny mo. Hindi pa yan ang pinaka-destiny ng tao, ang mamatay siya ng premature, ang mamatay siya ng walang pagkakilala sa Diyos, ang mamatay lang siya na nagkasakit, no? Hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban po ng Diyos, makilala po ng tao ang ating pong Panginoon. And everything will follow, no? Kung paano po mamumuhay ang taong ito ayon sa kalooban ng Panginoon habang mag-aaral siya at makikinig na salita ng ating Diyos. Kagaya po natin, progressively, mayroon pong nangyayari sa buhay po natin through the Word of God na pinag-aaralan po natin. Na kahit wala po tayong program, wala po tayong sistema na sinusundan, only the Word of God. Amen? It is the power of God that work sa buhay po ng bawat isa. Hindi mo po power yan. Kaya wag kang mag-aalala kung anong sasabihin mo. Hindi mo power yan. Power ng banal na spirito na nasa iyo. Lalabas at lalabas na lang yan. Amen? Kasi po tayong ginagamit ng ating pong Panginoon para po ipahayag ang kanya pong mga salita. It is the power of God that work unto salvation. Romans 10:17. Ang sabi po ng Romans 10:17 mo, ayan. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Palagi po nating naririnig yan, no? Faith comes from hearing and hearing the Word of God. Dumarating ang pananampalataya kapag ang tao ay nakakapakinig ng kanyang mga salita, ng salita po ng ating Diyos. So faith comes from hearing and hearing the Word of God. Amen. Hearing the good news. Hearing the good news about Christ. Amen. Paano po mananampalataya? Paano po mananampalataya ang isang tao kapag po siya ay nakapakinig ng salita ng Panginoon? Dumarating ang pananampalataya, dumarating ang pagkakilala sa Diyos kapag po narinig nila ang salita ng ating pong Panginoon. The world needs Christ. They need to hear the Word. They need to hear the Word of God. Amen. Paano mananampalataya ang isang tao kapag siya ay nakarinig muna ng salita ng ating pong Panginoon? Tayong lahat, ganun yung karanasan natin. May nag-share sa atin, may nagbahagi sa atin ng salita ng ating pong Panginoon. Iba-ibang sitwasyon. Mayroon pong iisa lang na taong nag-share sa'yo, pwedeng i-invite ka sa isang gawain at nakilala mo ang ating Panginoon, tinanggap mo ang ating Diyos, no? In any form, in any situation, in any pagkakataon, in any opportunity na makapag-share po ng salita ng ating Diyos, dumarating ang pananampalataya. Faith comes from hearing and hearing the Word of God. Amen? So, ang sabi po, paano makakapakinig kung wala namang nagsasalita? Siyempre po, kung wala ako nagsasalita, wala namang kayong mapapakinggan. Amen? Kung wala pong mag-share, kung wala pong magbabahagi ng salita na ating pong Panginoon, walang darating na pananampalataya. Walang darating na pagkakilala sa Diyos. Amen? And we are blessed na mayroon pong mga taong lumapit sa atin. Mayroon pong mga taong ginamit ang Diyos para po makapakinig tayo ng salita ng ating pong Panginoon. Mayroon pong mga tao ngayon na ginagamit ng ating pong Diyos upang lumago tayo sa pananampalataya. And these people around us na wala pa sa ating pong Diyos, ganun din po ang kailangan nila. Darating ang pananampalataya sa buhay ng tao kapag siya po ay nakarinig ng salita ng ating pong Panginoon. Amen? At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral kay Kristo. You listen first. Kung mayroong pong magsasalita, mayroong makikinig. Amen? Mayroong mga tao dyan
na handa na rin pong makinig sa salita ng ating pong Panginoon. Akala mo ayaw nila, akala mo hindi, pero oo. Kailangan po nila ang ating pong Panginoon. Handa po silang makinig ng salita ng ating pong Panginoon. I just want to speak the name of Jesus. Sabi po ng kanta kanina, no? Ang lakas po ng revelation, ang lakas po ng ano yun? Impact, ng ignite, ng ignition, no? Yung the encouragement from the Word of God. Amen? Shout Jesus from the mountain. Jesus in the streets. Ano pa yan, Sister Ellie? Kapag sinasabi mo, pagkakantahin mo, alam mo no? Pero pag sinasabi mo lang, nakakalimutan mo. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. Meron pa po bang iba? Amen. Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Si Jesus lang po yung tangan-tangan po natin na pwede nating i-share sa mga tao. Amen. Minsan po sasabihin natin, nahiya ako mag-share Wala pa akong gaanong alam. Di ba? Ganun po yung confession natin usually. Sis, paano ako mag-share? Wala pa akong alam gaano sa salita ng Panginoon. Problema po, yun po yung parang pinoproblema natin no? Kahit si Moses, nung pong sabihin ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa Egypt, palalayain ko na ang aking mga anak. Lord, sabi niya, no? Hindi ako marunong magsalita, sabi po ni Moses. Amen? Naan niyo po yung kay Moses? No? Kahit hindi ka pa napakinggan, kapag po Maneldo, kapag po nandyan, no? Si Moses, yung mga movies, ganyan. Si Moses po yung sinabi na ating pong Panginoon, sige, punta ka doon, sabi niya, no? Sabihin mo, pinalalaya ko na ang aking mga anak. Lord, di ako biyasang magsalita na po Moses, di ako marunong magsalita. Sabi po ni Moses, makapakat siya po dila, o makapal yung dila niya, hindi siya makapagsalita ng maayos. Sabi po na ating pong Panginoon, nagkaroon siya ng argument, no? Para pong sa atin, sisi ako biyasa magsalita kasi ala akong masyadong memorize king Bible. Ala akong itapin po yung una nating verse. Kay John 3:16 lang, si Madam Noy nga no, nung inabol siya ng aso, John 3:16. Amen. Experience din po namin yan nung nasa Pulong Kakutod pa yung church, no? Maraming aso doon sa likod. Amen. Dahil yun lang yung alam mong verse. John 3:16. For God so loved the world. Dihinto yung aso. Amen. Ang tao, kapag sinabi mong mahal siya ng Diyos, lalo na po kapag pakiramdam niya, walang nagmamahal sa kanya, sabihin mo po, mahal siya ng Panginoon. Ba, may nagmamahal pala sa akin. Shout Jesus. Amen. Shout Jesus sa ating pong buhay, no? We will speak only in the name of Jesus. Sabi po ni Moses, hindi ako marunong magsalita, Lord. Ano po sasabihin ko? Sabi niya, sabihin mo, sinugo kita. Sabihin mo, ako yung nagsugo sa'yo. Sabi niya, no? Sabihin mo sa mga taong yan, ako ang nagsugo sa'yo, ako ang nagpadala sa'yo. No? Sabi po na ating pong Panginoon, Moses, yakong sabihan mo, Elwayi ko, yaku, I am. Amen. Yun po yung solusyon sa problema natin. No? Kapag po ang buhay natin, kapag po yung sarili natin ang siyang nakita natin, pinairal natin, hindi po talaga tayo makakapag-share. Because tayo po ay limitado, tayo po, nakita pa lang po tayo ng kapitbahay natin na ganito, na amen. Yun po yung sasabihin ng diablo, mag-share ka kanyan, makanyang kapagagawan, makanyang kapaugali. Amen. Kasi sasabihin mo sa sarili mo, oo nga, no? Tapos di pa ako marunong magsalita. Amen. Kahit ako, pare-pares lang po tayo Hindi po hindi nahihirapan po akong mag-construct ng mga salita. Amen. Kaya nga po, yung mga teacher, gifted po talaga yung mga yan. No? Maiintindihan mo po talaga kung ano yung sinasabi nila. Dahil yun po yung nakasanayan po nilang gawin. No? Kaya pag nagsalita sila, naiintindihan mo talaga. Amen. Pare-parehas lang po tayo, kagaya ni Moses. Hindi tayo marunong magsalita. Wala tayong gaanong alam. Amen. Pero sino pong alam nyo na tinanggap ninyo ay ang ating pong Panginoon?
Yan lang po yung sasabihin natin sa mga tao. Amen? Darating po ang pananampalataya, ang pagkakilala sa Diyos kapag senior po natin ang ating pong Panginoon. Hindi yung mga buhay natin. Palagi nga po nating sinasabi, nahihirapan tayong mag-share dahil iniisip muna natin kung ano yung dapat mangyari sa buhay po natin. Hindi tayo makapag-share kapag walang nangyaring mabuti sa buhay natin. No? Hindi tayo makapag-share kapag ganito yung buhay natin, hindi maganda. No? Dapat po pala, hindi ganon yung ating pong motivation. No? Ang ating pong Panginoong Jesus, ang siyang patuloy na daladala po natin para ipamalita sa mga tao. Kaya sabi niya kay Moses, Yaku Moses, yako'y migpadala, kaya kasabihan mo Yaku, I am. Sabi po ng ating pong Panginoon. The one who sent me is I am. No? Hindi po ikaw. Hindi ikaw ang sinasabi mo, hindi ang buhay mo ang sinasabi mo sa mga tao, kundi yung buhay. Kung sino po ang ating pong Panginoon, kung ano na ang pinagkaloob niya sa kanyan. No? Minsan ganun po tayo, no? Dati ganun po tayo. And I believe through the progress, sa progreso po na tinatanggap po natin mula sa salita ng ating pong Panginoon, we freely announce, we freely share, we freely testify kung sino po ang ating Diyos sa ating pong mga buhay. Amen? Ganun po pala, hindi pala si Jesus ang sinasabi mo, kundi ang buhay mo. Limited ka. Amen? Mayroon pa pong time yung kailangan asensado ka muna, kailangan marami ka munang pera, dadalin mo sila sa yung pamilya mo, dadalin mo sa ganito, no? Kailangan may ganito, ganyan, para makapag-share ka ng salita ng Diyos. No, mga kapatid, wala na po tayo sa ganon. Only Jesus. And we speak only in the name of Jesus. Amen? Makakaya po nating mag-share. Makakaya nating ipahayag ang salita ng Diyos. Ibahagi kung sino si Kristo. Ibahagi natin ang buhay ng ating pong Panginoon sa mga taong nakapaligid natin. Sa mga taong nakapaligid po sa atin. Kung titingnan po natin ang ating pong mga sarili, hindi po tayo makakapagbahagi. Hindi po tayo makakapag-share. But if the good news about Christ, no, is what we preach, yan po ang salita ng ating pong Panginoon, no? Yun po yung sentro ng ating pananampalataya. Amen? Yun po yung kakatawan sa atin, ang salita po ng ating pong Panginoon. Yan ang isasabihin natin sa mga tao. And we are all learners of the word. Sabi nga po ni Pastor, no? Tayong lahat nag-aaral po ng salita ng Diyos. Kaya nga po may mga empowerment po tayo. Meron tayong Sunday service, no? Meron po tayong mga GE. Amen? We are all learners of the word. Habang pinag-uusapan natin ang salita ng ating pong Panginoon, nararanasan po natin yan. Amen? Meron po tayong courage, no? Kasi meron po tayong nararanasan po natin ang Diyos sa Kanya pong mga salita sa pamamagitan po ng mga empowerment na ito. Tayo pong lahat ay nag-aaral. Progressively, tayo pong lahat ay lalago sa pamamagitan ng salita ng ating pong Panginoon. Last GE po namin, no? Sabi po ng isang kapatid, kapag po, parang alam mo talaga kapag kulang ka ng salita ng Diyos, sabi niya. Kapag ilang araw ka nang hindi nakakapakinig, hindi nakakapagbasa, no? Iba na yung nagiging outcome ng buhay mo. Tama po ba? Iba po talaga yung nagiging outcome ng buhay kapag wala tayo sa salita ng ating pong Panginoon. Yung focus natin wala sa salita ng ating Diyos. Kaya we really need, no, the Word. We really need ang salita po ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen? Napatunayan nyo na po ba kung paano nyo kinailangan ng ating pong Panginoon? Nasabi nyo po sa sarili nyo, Lord, ikaw po ang aking buhay. Lord, ikaw po ang kasapatan ng aking buhay. Ikaw na po ang Diyos na tumugon sa lahat sa buhay ko, sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Napatunayan po natin yan, kapatid. Yan din po yung kailangan ng mga taong nakapaligid sa atin. Kung paano mo naranasan ng ating pong Panginoon, yan, ganun din po nila kailangan ang ating pong Panginoon. Kung ganun na po ang ating pangunawa, kung ganoon na po yung ating naiintindihan, kung ganoon po yung ating nararanasan ngayon, kung paano natin kinailangan ng ating pong Panginoon, ganun din po yung makikita natin sa mga tao. They need Christ. Amen? Kailangan nila
ang ating pong Panginoon. Amen? So, yan po yung karanasan natin kung paano po natin nauunawaan ang salita ng ating pong Panginoon. Maiintindihan natin na ang bawat taong nakikita natin ay kailangan po nila ang ating pong Panginoon. Ang ating pong Diyos, no? Gusto ko pong ulitin yung feeding of the 5,000. Amen? Nung pong sumusunod sa Diyos ang 5,000 tao. Amen? Sa estimate po doon, halos ano lang po yun, no? Lalaki, 5,000 lalaki. Iba pa po yung mga babae, iba pa po yung mga bata. Amen. So more than 5,000 people yon na sumusunod sa ating pong Panginoon. And they are very hungry. No, sila po ay gutom, sila po ay nanlalata, sila po ay nanghihina, no? Sa kanila pong buhay, no? Tapos po sabi ng ating pong Panginoon, paupuin natin sila, pakakainin natin sila, sabi po ng ating Panginoong Yesus, no? At nakakita lamang po sila ng 2 isda at 5 piraso ng tinapay. Sabi po ng mga disciples, Lord, ito lang po, Panginoon, ito lang po yung pagkain, hindi po natin sila mabibigyan, hindi po natin sila mapapakain. Sabi po ng mga disciples. Amen. In physical, talaga pong hindi mo mapapakain yon. Sa sobrang gutom po nila, baka isang tao lang yung kakain yon, kulang pa. Amen. Pero more than physical na pagkain po, no, pinrovide ng ating Diyos, no? Nagkaroon ng milagro at yun pong na multiply po yung pagkain ng mga tao at napakain po nila lahat. May mga take out pa. Amen. May mga ano pa, no? May mga sobra pa. Amen. More than physical, yun tinugon ng ating pong Panginoon. Pero nakita po ng Diyos ang pangangailangan, nakita po ni Kristo ang pangangailangan ng tao sa Diyos. Ang pangangailangan nila, that their soul, no, is longing, no, ang kaluluwa nila, kailangan nila ang Panginoon, kailangan nila ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga po si Jesus nung nasa katawang lupa siya together with the disciples, they teach the word, no? Pinapangaral nila ang salita ng Panginoon, ang paghahari ng Diyos, saan man po sila mapunta, no? Saan man sila dumako, ipinapahayag nila ang salita ng Panginoon. Even Sermon on the Mount, kapag po pumupunta sa mga bundok, yan, mayroon pong pangangaral, no? Yung mga parables, tinuturo ng Panginoon sa kanila, no? Kung paano ang paghahari ng Panginoon. Amen? So, in this world, makikita po natin, more than physical, iba-ibang estado po ng tao, no? Mayroon pong mayaman, may sobrang mayaman, may mayaman lang, no? Mayroon pong maganda, mayroon pong mas maganda, mayroong pinakamaganda, mayroon pong nakapag-aral, mayroon naman pong lahat pinag-aralan na niya, no? Napakatalinong tao sa mundo, pero in physical po 'yon, no? Galing pa rin sa ating Diyos yung mga provision na 'yan. Amen. Pero more than physical is the will of God to humanity is to come, no? Ang pagpunta o ang paglapit ng tao sa Diyos, yun po yung pinakakalooban ng Panginoon para sa mga tao sa mundo. Amen? Amen? Ang mundo po, uncertain. Ang mundo po, ngayon nandyan, mamaya wala. Amen? Ngayon maayos ito, mamaya wala. And it's getting worse. Amen? Sa mga napag-aralan po natin, pasama po ang mundo, hindi siya pabuti. Amen. Ang tao po palayo sa Diyos, hindi siya papunta. Amen. Ito po yung pinakakalooban ng Panginoon ngayon. Amen. Ang mailapit ang tao sa Diyos. The kingdom of God. Amen. Hallelujah. Praise God. So John 17:1-17. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanya sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin kanya. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng binigay mo sa kanya. And verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan nang makilala kanila na isang tunay na Diyos at si Jesu Kristo na iyong sinugo.
No? This is the only way para po sa kaligtasan ng tao. This is the only way na makilala po ng tao ang iisa at tunay na Diyos, ne? Ang ating pong Panginoon. Amen. Sige po, habang paparating po si Pastor, pwede po tayong umawit. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Amen. Church, we are capable because of God. Because God is with us. He is the good news, amen, to the world. We speak in the name of Jesus. Hallelujah. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. The light. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout the name. Oh, Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Glory to God. That's Mike. 1, 2, 3. Brother Mike, love niya si Ellie. Hello. Okay. So, Panginoon Panginoon, talagang salamat sa ating preacher. Siya po yung nag-aalap ang aming puso sa salita ng Diyos. Nag-overtime po siya. Praise God. Purihin Panginoon. At napakabuti ng Diyos sa buhay po ni Sir Irene, at ganoon din sa kanyang pamilya. At tuloy nga po na malaki ang pamabago ni Sir Irene, Pastor Irene. Dati po siya moody, pero hindi na po siya. Puno ng pag-ibig. Amen. Praise God. Purihin Panginoon. At tuloy nga po na sabi nga na 1 John 4:8 na siya po ay sinasabi dito, ang Diyos ay pag-ibig. Ang pinakauli, ang Diyos ay pag-ibig. Tatandaan po natin yan, ang Diyos ay pag-ibig. Amen. At sabi nga ng 1 John 4:9, sabi ni Sir Irene, wag dagdag lang, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga isinugo niya sa kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa magitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, tunay na ipakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. So, love is a feeling. Ang pag-ibig isang pandama. No? At ang pag-ibig ay isang expression
at ang expression ng pag-ibig ay action. When you have love, automatically, bunga nun ay ikaw ay action. So, marami sa atin nagmamahal sa Diyos, pero walang action. So, ibig sabihin, pakitang tao lang na mahal natin yung Diyos. Pag mahal natin yung Diyos, tayo po'y may action na ginagawa. May bunga ito. At tunay na, ang aking bagong mesa, ito po yung mesa. Pagkilala kay Apunoy, no? Mamaya, kung ikaw ang nagbigay, at ganun din, expression niya ng pag-ibig ng Diyos. No? Expression. Dahil ang Diyos ang siyang unang namahal, sabi nga, ang Diyos ang siyang namahal, at tayo ay nag-response lamang sa pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Okay, pwede pag-fix yung Gloria. At tunay na, ang kanyang buhay na pinamalas ng Diyos ay tunay na na-express din niya ang kanyang pag-ibig. Na-express niya na hindi lang niya sinabing mahal niya ang tao, kundi ibinigay niya ang kanyang buto anak. Kaya ang pag-ibig na sinasabi ng Bible, ito ay pag-ibig na kusan is a person. Ang pag-ibig dito na sinasabi ng Bible ay hindi lang po action, hindi lang expression na kamukha ng tao, kundi ang kanyang buto ng anak. Yan ay pag-ibig ng Diyos. No? Kaya God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Expression, hindi lang expression ng kanyang action, kundi mismo ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay persona siya. Ito'y tao mismo. At yan, ang ating Panginoon, ay binigay niya sa atin para sa liligtas natin lahat. Lahat ng tao. So, ginawa ni Jesus, naligtas niya na ang lahat ng tao. Okay ba? Kaya, purin Panginoon, at tunay na dito makita na ang Diyos ang siyang lumapit sa atin. Ang Diyos na manifest in the flesh. No? Ang Diyos mismo ay nag-manifest in the flesh. Siya'y nagkataong tao ang Diyos para sa atin. So ang Diyos mismo, ang siyang naghanap, dumapit sa tao. Hindi ikaw ang maghanap sa Kanya. Hindi ikaw lalapit sa Kanya. Kundi ang Diyos mismo ay lumapit sa iyo at ikaw lamang ay tumutugon lamang sa pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Kaya tinatanggap mo siya sa iyong buhay. Kaya ikaw ay takatanggap lamang at bilang tatanggap mo ang lahat ng bagay, ikaw ay may action, may pag-ibig kay Diyos sa Panginoon at ikaw naman ay may action. Kaya patuloy tayong sama-sama at tulong-tulong na tayo po ay mga anak ng Diyos. Makilala natin siya lang lubusan sa ating mga buhay. At sabi nga ng verse 10 na, no? Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Kanya, sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. Kaya tayo tugon lamang sa pag-ibig ng Diyos at siya mismo ang umubot sa atin at lumapit sa atin at sumuyo sa atin. Kaya hindi ikaw, kundi ang Diyos mismo at ikaw ay tumutugon lamang sa pag-ibig ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Kaya gumawa na siyang mabuti para sa iyo, sa ating lahat, sa akin. At tayo po ay maniwala lang, manampalataya. Kaya patuloy na po tayo sama-sama. At patuloy na kumikilala. At ang process, parang binhi ang salita ng Diyos. Ito ay musmo. At hindi na po agad ito ay lumilitaw ang bunga nito, kundi ito ay nasa proseso. Kaya kapatid, ang salita ng Diyos sa ating mga puso na binhi ay patuloy na po proseso. Kaya ang salita ng Diyos ay may nangyayari sa ating mga puso. At papapasin lang natin na mayroon pong pagbabago nangyayari sa ating mga buhay. Kaya puri po na salamat sa Diyos at salamatan natin po. Let's all stand. Let's thank God in our life. Lord God, we thank you. Yeah, pasalamatan natin Diyos
Sama-sama tayo. Pasalamat sa Diyos sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan sa ating mga buhay. Oh, we thank you, Lord. We praise you. We glorify you, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig, sa iyong anak na siyang sumuyo sa amin, lumapit sa amin mga buhay. Kaya Lord, tunay pa, hindi kami kailangan makaawa sa inyo, kundi ikaw mismo ay gumawa na, Panginoon, para sa amin. Makasalanan pa kami, ay tunay na ikaw ay namatay doon sa krus para sa amin. We give praise and glory in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. And we all say, Amen and Amen. Hallelujah. Salamat.